na, mga kababayan, alam ko mga kababayan na excited na kayong marinig at malaman no ang ating live ngayon. Eto na mga kababayan, grabe ang lakas ni General Torre. Bakit? Robin Padilla napaamin. Natakot yata nung nalaman, mga kababayan. Nung nalaman ni Robin Padilla na si General Torre, mga kababayan, ay tutulong no sa pag-aresto kay Bato, biglang kambyo si Binoy. Inamin kung saan binaba si Bato. Mga kababayan, naghugas kamay na. James Vlog, ilo po sa iyo dyan, ma'am. At maraming salamat sa inyong super sticker. Thank you so much po. Mga kababayan, si Robin Padilla po. Mga kababayan, biglang kambyo, biglang hugas kamay. Inamin kung saan si Bato binaba. Oo, mga kababayan, binaba daw niya sa Makati. Hindi naman daw niya tinakas si Bato. Sinakay lang. So ano bang tawag doon? Ba't mo nilabas? Alam mo namang nasa kustodiya siya. Oo, naghugas kamay mga bato na mga kababayan, no? Ito po mga kababayan eto na mga kababayan, Robin Padilla natakot kay General Torre. Mga kababayan, natakot kay General Torre. Si Robin Padilla. Ito ba yon? Wait lang Ito. Wait lang mga kababayan, lakasan natin. Pahayag, sinabi ni Padilla na bumaba si De La Rosa Ito mga kababayan sa Makati at Biglia na bumaba si De La Rosa sa Makati at Pinakikilusan ng hepe ng PNP ang kanilang puwersa para maaresto si Senator Bato de la Rosa sa bisa ng ICC arrest warrant. Sa isang panayam, iginiit naman ni Senator Robin Padilla na hindi niya itinakas si De La Rosa na nakisabay lang umano sa kanya at ano daw? Hindi, mga kababayan, ito na naghugas kamay na si Robin. Iginiit niya na hindi daw niya itinakas si Bato de la Rosa. Nakisabay lang daw. Robin, alam naman namin bobo ka. Alam naman namin na tanga-tanga ka. Di ba? Anong tawag mo doon? Alam mong si Bato ay may warrant, hawak ng NBI. Kaya nga siya hindi ipinaaresto ni Cayetano kasi nasa kustodiya siya ng Senado. Diba mga kababayan, intindihin yung mabuti. Ang usapan ni Cayetano at ni Matibag ng NBI, hindi nila isusuko si Bato kasi under the custody daw ng Senado si Bato. Ngayon, mga kababayan, kaya hindi ito hinuli ni Matibag. Kasi ang usapan daw ni Matibag at ni Cayetano, kapag nandyan na ang tamang panahon at dokumento, ihaharap niya si Bato. Ngayon mga kababayan, gwinardyahan ito ng mga pulis para hindi makalabas. Pero mga kababayan, hindi daw tinakas ni Robin. So, tawag mo doon, ba't mo sinakay? Alam mo ba, Robin, yung batas o hindi? O sadyang bobo ka lang talaga? Kaya mga kababayan, ako po nanawagan sa inyo, no? Kung sino po yung mga artistang tumatakbo na politiko at tatakbong senador, tatakbong kongresista or papasok sa politiko, huwag niyo pong iboto. Kasi ganito po ang mangyari. Ito po yung consequences, advance. Ito na yung patunay na mahirap talaga bumoto ng presidente. Mahirap talaga bumoto ng artista, mga kababayan. Bakit? Walang alam sa batas. Tanga-tanga, bobo, mahirap. Ang iginiit ni Robin na hindi daw niya tinakas. Alam mo namang nasa kustodiya yan ng Senado. Alam mo namang bawal si Batong lumabas kasi kung lumabas siya, ibig sabihin, aarestuhin siya. Kaya nga ayaw bitawan ni Cayetano kasi under the custody. Tapos sinakay mo. Tanga ka ba? O sadyang wala ka talagang kwenta. Alam niyo sa totoo lang sorry po Bato de la Rosa sa bisa ng ICC arrest warrant. Sa isang panayam, iginiit naman ni Senator Robin Padilla na hindi niya itinakas si De La Rosa na nakisabay lang umano sa kanya. Alam mo naman, Robin, under custody si Bato. Hindi siya pwedeng lumabas kasi nga kung lumabas siya, aarestuhin siya. Tapos sinakay mo, hindi ba pwedeng sabihin, pare, mahirap yan pare. Bakit tol? Kasi tol, nasa kustodiya ka tol. Kung ilabas kita, tol, mahulog, tol. Puganti ka, tol. Malilintikan ako, tol. Dapat inisip, marami namang senador dyan. Hindi naman nagpabida-bida. Marami namang senador dyan. Hindi naman gumawa.
Kasi alam nila kung ano ang batas. So, sa madaling salita, hindi mo alam, tol. Yung batas, tol. Binaba niya sa Makati. Mm. May report si Ian Crew. Ito, Bato de la Rosa Oh. sa bisa ng ICC arrest warrant. Sa isang panayam, iginiit naman ni Senator Robin Padilla na hindi niya itinakas si De La Rosa yung tawag na doon. nakisabay lang umano sa kanya Tanga. at ibinaba niya sa Makati. May report si Ian Cruz. Binaba daw sa Makati. Ngayon, mga kababayan, eto na. Hindi daw niya tinakas si Bato. Pero alam niya na under custody ng Senado si Bato. So, nilabas mo, ibig sabihin, automatically tinakas mo na yun. Yun ang sagot, Robin. Tapos ngayon, nung nalaman ni Robin, nakuha pala sa CCTV at alam naman nila na ang MMDA ay si Torre, ayun, kinanta. Binaba daw niya sa Makati pagkatapos sabihin ni General Torre na nakita daw nila si Bato at si Robin kung saan banda. Mga kababayan, alam nyo naman yan. General Manager si General Torre. At alam din ni Robin, kahit saan siya pasikot-sikot buong Maynila, nakikita siya. Nung nalaman ni Robin, patay tayo, tol. Bakit, tol? Si Torre pa lang nasa MMDA, tol. Puro para CCTV kasal, tol. Tol. Sorry, tol. Laglag na kita, tol. Patay ko, tol. Ayan. Continue. Mahigit 1 linggo matapos ng gulo sa Senado, wala pa rin may alam kung nasaan ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaaresto na ng Department of Justice sa PNP sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. The mindset of Senator De La Rosa is the same as the mindset ng mga Philippine National Police personnel na active ngayon. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure minutes or even now nanonood siya ng anong ito. Okay. And from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yun, i-interpret niya yun. Understood. He's a good intelligence officer. Sa lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. Ang main manhunt natin, of course, is ang ating intelligence group as well as our criminal investigation and legal. Humiling na rin daw ang DOJ sa Interpol na red notice laban kay De La Rosa. Ang NBI may mga natatanggap na raw na impormasyon sa lokasyon ni De La Rosa. There's a dedicated teams to look after him. And we will arrest him. Basta nakita namin siya. Huling nakita si De La Rosa na palabas sa Senado. Madaling araw ng May 14, pagkatapos ng nangyaring barilan. Kasama niya noon si Senador Robin Padilla. Sumakay sila sa sasakyan ni Padilla at lumabas sa Senate Parking 2:32 ng madaling araw. Tol, wala nang takas, tol. Sasakyan ko yun, tol. Ako talaga yan, tol. Tol. Kita mo, tol. Tol. Wala akong magawa, tol. Sabi, tol, pare. Pasakay, pare. Tol. Sinakay ko, tol. Tol. Sinakay ko, tol. Tol. No choice, tol. Damay ako, tol. Galit na galit si Mariel sa akin, tol. Laglag ko na lang, tol. Ayun na, mga kababayan, ha? Natakot si Robin nung nalaman si Torre tutulong. Ayun, kinanta, tol. Ha? Nilaglag. Si Bato daw. Nasa Makati. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, si Bandam, eh. Ha? Pero ang katotohanan, tol, wala talaga sa Makati, tol. Nasa Quezon City, tol, sa may simbahan, tol. Di na rin daw naitanong ni Padilla kay De La Rosa kung saan ito pupunta. Sabi pa ni Padilla, hindi na siya nakatanggi nang sabihin ni De La Rosa na sasabay siya. Wala raw sasakyan si De La Rosa dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayan na, nilaglag na. Bukod sa pag-amin ni Bato na sumakay siya sa van ni Cayetano kasi pinapunta siya ni Cayetano para mapalitan
ang liderato ng Senado sa pamamagitan ni Tito Sen para mapalitan ni Cayetano at maging Senate President, pumunta si Bato, pinasakay ni Cayetano. Ngayon, mga kababayan, inamin ni Bato sa interview ni Jessica Soho yan. Ngayon, mga kababayan, another evidence. Inamin din ni Robin Padilla na isinakay niya si Bato kasi walang sasakyan si Bato kasi sinakay lang naman siya ni Cayetano. O, dalawa na ang umamin. Bukod kay Bato, si Robin. Nanindigan din si Padilla na hindi niya itinakas sa De La Rosa dahil wala naman umanong warrant. Ano daw? Hindi itinakas dahil walang warrant. Ano yung bitbit ni Trillanes? Papel? Yan ang mahirap, mga kababayan. Hindi mo sasabihin hindi mo itinakas dahil walang warrant. Putang ina, mga kababayan. Ito mga kababayan. Wag na tayong maging ano dito maging tanga-tanga Wag tayong gumaya sa mga DDS Hindi itinakas si Bato dahil walang warrant. Ang tanong, bakit pala nagtago si Bato ng almost 6 months? Paano mo nasabi, Robin, na walang warrant samantalang November 6 pa ang warrant na sa Pilipinas? November 6 pa. Mga kababayan, hindi pa naganap ang putukan sa Senado, may warrant na, kaya nga almost 6 months nagtago si Bato. Tapos sasabihin mong hindi tinakas dahil walang warrant. Baka ipakita ko ito. Ulitin ko mga kababayan, hindi daw tinakas ni Robin si Bato kasi wala naman daw warrant. Ito ICC, warrant ni Bato, November pa. Ito mga kababayan. Ito pakinggan natin. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Ngayon Sir Robin, Rosa? paki-explain. Hindi mo tinakas si Bato kasi walang warrant. Pero mismo ang ICC nagsabi, issued the warrant on November 6, 2025. So ano yun, Robin? Bungod-bungulan lang? Ano yun, tanga-tangahan lang? Hindi ba pagtakas yun? So ano yung bitbit ni Trillanes doon? Ano yung pinunta doon ng NBI? At ang sabi pa nga ni Cayetano, hindi nila isusuko si Bato pero pwede nilang patakasin. Kita nyo? Hindi isusuko si Bato kasi under the custody. Pero pwedeng patakasin ni Robin. Kita nyo? Hindi isusuko kasi nasa kustodiya siya ng Senado. Pero si Robin ang pahayag, hindi daw tinakas. My God. Kaya nga isa sa katanungan, mga kababayan kung hindi mo itinakas, hindi takas ang pagtawag doon kasi walang warrant, bakit nagtago si Bato ng almost 6 months? Tandaan ninyo, mga kababayan, si Bato ay isang PNP chief noon. Marami pong intelligence yan. Kaya nga po siya nagtago ng almost 6 months kasi alam na niya na may warrant. Mga kababayan, huwag na tayo maging tanga dito. Diyos ko, mga kababayan, huwag na tayo maging tanga. Yung kapitbahay nga namin, naka-duster lang, may hawak na ting-ting walis. Tapos dustpan. Alam nga ang chismis. Si Bato pa kaya na may intelligence? Tigil-tigilan nyo nga ako. Mga kababayan, tigil-tigilan nga tayo ng mga DDS. Robin, wag mo na linlangin ang taong bayan, Robin. Hindi tinakas kasi walang warrant. So bakit si Bato pala nagtago ng almost 6 months kung walang warrant? At mismo ang ICC nagsabi, inisyo ang warrant noong November 6, 2025 pa. Kaya nga lagi kong sinasabi yan noon, kailan ba si Trillanes nagsabi na ilabas ang warrant? November. Nung hinuli si Digong ng March, November din si Trillanes nagsabi. November, December, January, February, March. So nagbilang tayo ng 5 buwan. Ngayon, pagka after 2025 yun si Digong hinuli, November 2024 si Trillanes nagsalita. So nagbilang tayo, di ba, ng 5 months. November, December, January, February, March. November, December, January, February, March. 5 buwan.
Ngayon, nagsalita na naman si Trillanes November 2025. So nagbilang na naman tayo. November, December, January, February, March, April. So April lumabas nga. Every 5 months or 6 months, may aarestuhin. Kaya nga magbilang tayo ulit. Baka sa Marso, ilalabas na naman ang warrant ni Bongo. Diba? Kaya nga lagi kong inuulit, November si Trillanes nagsalita, hinuli si Digong Marso. November 2025 nagsalita si Trillanes, huhulihin si Bato, Abril. So, hindi nagkalayo mga kababayan. Every November yan, tatandaan ninyo, maglalabas yan ng warrant. Diba? Hindi na nga tayo nagkamali. Sinabi ng ICC, November 6, 2025, ni-release ang warrant. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Am I right, Mr. Chair? So ito, continue, mga kababayan. Iginiit ni Robin, hindi daw niya tinakas. Ayon naman sa isa naming mapagkakatiwalaang source, sa tapat ng isang gusaling malapit sa kanto ng Ayala Avenue at HB de la Costa Street, nakarating ang sasakyan ni Padilla. Sa ngayon, wala namang ulat ang Di ba? Sabi ni Padilla, sa Makati daw niya binaba. Pero, ang binabaan ni Padilla ay parte pa ng Quezon City. Di ba? Ulitin ko ha, mga kababayan. umanong warrant. Ayon naman sa isa naming mapagkakatiwalaang source, sa tapat ng isang gusaling malapit sa kanto ng Ayala Avenue at HB de la Costa Street, nakarating ang sasakyan ni Padilla. Sa ngayon, wala namang ulat ang Bureau of Immigration na nakalipad abroad ang senador. Pagtitiyak ng PNP, nasa bansa pa si De La Rosa. Ngayong tukoy nang sa Makati nagtungo si De La Rosa mula sa Senado, kailangan na lang sundan kung saan nagpunta ang kanyang sasakyan. Sa dami ng CCTV sa Metro Manila, kabilang ang makakuha ng MMDA. Posible kayang makatulong ang ahensya? Di ba? Sa dami ng CCTV, ayon nga sa source ng GMA, sa kanto ng Ayala at De La Costa. Di Acosta ba yun? Ayala? So sa dami ng CCTV ng highway, lalong-lalo na sa proyekto ni General Torre noon, nung general pa siya sa PNP chief. General siya at PNP chief siya. Meron po yung mga CCTV. At lalong-lalo ngayon na siya ang general manager ng MMDA, imposibleng wala siyang kontrol dyan. Iisa sa mga proyekto ni Torre yan. Kaya nung nalaman na hawak ni Torre ang CCTV, ayun na. Kumanta na si Padilla. Grabe. Sa totoo lang mga kababayan, kahit saan nyo ilagay si General Torre pa rin talaga ang kinakatakutan nila. Di ba mga kababayan? Kahit saan nila ilagay si General Torre. Alam nyo, ang galing ni PBBM Alam nyo, di ba? Pinagtatawanan, di ba? Pinagtatawanan ng mga DDS. Sabi ng mga DDS, kita mo? Kita nyo? 3 buwan lang naging PNP. Ngayon, naging MMDA na lang. Pinagtawanan nila. Pero sa 3 buwan, nahuli si Kibuloy, nahuli si Bato, nahuli si Digong. Alam nyo, yung 3 buwan na yan, malaking achievement yan. Sa buhay ni Torre. Bakit? Biruin mo yung mga malalaking manyakis at mafia boss na aresto. Tapos, nung inilagay sa MMDA, sabi ng mga DDS, putya, nakakahiya. Dating PNP chief, naging MMDA na lang. Pinagtatawanan ni Banat ba yan? Ngayon, yung mga DDS vlogger, putya, PNP chief, bumagsak sa MMDA na lang. Sabi nilang ganun. Ngayon, tignan ninyo, yung MMDA na lang, yun pa rin ang makakapag-aresto at makapagturo kung nasaan si Bato. Di ba, mga kababayan? Like po tayo, mga kababayan. Like po. Kita ninyo, yung nilalait-lait ninyo kasi nga dating PNP chief tas bumagsak bilang MMDA, ending, si General Torre pa rin. Mga kababayan, kita nyo, mga DDS, kahit saan ilagay si General Torre pa rin ang kakabisto. Totoo yan, mga kababayan. Imagine yung mabuti. Kahit saan nila ilagay si General Torre, kay General Torre pa rin ang huling halakak. Mga DDS, masakit ba?
Masakit ba mga DDS? Tatanong lang po. Nilalait-lait nila. Dating PNP chief, walang kwenta. Ang baba ng binagsak. Nakakahiya. Binagsak bilang MMDA. Tapos ending. Si General Torre pa rin ang may papel. Si General Torre pa rin ang bida. Di ba? Mga DDS, ano na? Pinagtawanan ninyo noon, bakit nilagay sa MMDA? Ano yun, General? PNP Chief, 4-star General, naging MMDA manager na lang, nakakahiya, ang baba ng binagsak. Tapos ending, si General Torre lang din naman pala, makakabisto kay Bato kung saan siya napunta. Sa Senado, kailangan na ng sundan kung saan nagpunta ang kanyang sasakyan. Sa dami ng CCTV sa Metro Manila, kabilang ang makakuha ng MMDA. Ayan. Posible kayang makatulong ang ahensya? Mm. Pabirong sagot ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Basta may information na si Senator ay nandun sa landfill, sa waterways, sa ilog, pwede. Di ba? Yan, mga kababayan. Sabi ni General Torre, basta may information. Si General Bato nasa landfill, nasa kanal. Baka nagtago na daw sa kanal, baka nasa estiro na, di ba? Kita nyo mga kababayan, nagbiro pa si General Torre. Alam nyo, biruin nyo si General Torre. Kahit si Bato nasa kanal, nakikita. Na mga DDS, kita nyo si General Torre pa rin makakabisto sa mga kriminal. Kahit saan nyo, alam nyo, ito si General Torre, ano to may tawag dito may tawag dito, versatile, no? Versatile, ano to government official, itong si General Torre. Bakit? Kahit saan mo ilagay kahit saan mo ilagay, nagkakaroon pa rin ng papel kahit pinag-initan ito ni John Vic, may papel pa rin ulitin ko Torre III. Basta may information na si Senator ay nandun sa landfill, sa waterways, sa ilog, pwede. Sa kalsada, di ba? Sa ilalim ng kanal, sa diba? imburnal, yan, pwede. Pero kung di ba? Kahit saan daw si Bato magtago, no? Nasa kanal, sa waterways, ilalim ng kalsada, sa imburnal. Sabi ko sa inyo mga kababayan, versatile itong pulis na to Tapos pinagtatawa na ng mga DDS, sabi nila, grabe no, PNP chief ka, nakakahiya, naging MMDA general manager. Hindi nyo ba alam na yan yung gustong-gusto na posisyon ni Mike Defensor? Diba? Mga kababayan, hindi nyo ba alam na yan yung gustong-gustong posisyon ni Mike Defensor, magiging MMDA General Manager? Kaso ayaw ni PBBM. Kasi bakit? Binara ni, binara ni Enrile yan si Mike Defensor. Sabi ni Enrile, ba't nandito ka? Bakit ka umatin nag-meeting? Hindi ka naman pinayagan ng Pangulo. Kasi pala mga kababayan, gusto pala ni Mike Defensor maging MMDA, ano ba yun? General Manager ba yun or MMDA Chairman? Gusto pala niya mga kababayan. Ngayon, nung hindi napagbigyan ni PBBM, nagalit. Nag-imbento ng kwento, mali-maleta na daw. Di ba? Mga kababayan. Nung hindi napagbigyan ni PBBM bilang MMDA Chairman ba yun o General Manager? Nagkaroon ng maleta bigla. Tapos samantalang sa panahon pa pala ni Lord Velasco itong delibera ng maleta. Tapos ngayon nakikita nyo nasaan na yung nasaan na yung tawag dito, nasaan na yung mga mali-maleta, nawawala. Like po tayo mga kababayan. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, natakot talaga si Robin kay General Torre. Takot. Magaling talaga si General Torre mga kababayan. Kasi kung tutuusin mo walang pulis na nakagawa sa ginawa ni General Torre. Yung pagtago ni Kibuloy. Ang daming nagsabi, si Kibuloy nasa na yan, sa ibang lugar na yan. Nandun yan sa mga kabundukan, nagtatago. Baka doon yan sa kanyang mga ibang ari-arian, mga property niya, sa mga ano-ano. Si General Torre din naniniwala. Sabi niya, nasa ilalim lang to gabutas-butas to dito Tapos,
Meron tong meron tong basement dito na sinimento nila, tinakpan nila eh. Ganyan-ganyan. Kuha si Gerald Torre ng detector, heartbeat detector. May napansin, nasa ilalim. Sabi ni Gerald Torre, bigyan ko kayo 72 hours. Pag hindi sumuko, pasabugin namin yung ilalim. Labas si Kibuloy, sabi niya. Pag hindi ako lumabas dito, di na ako makatikim dito ng paborito kong amoy na shampoo at lotion. Pag hindi ako lumabas dito, di na ako makakatikim. Kasi, sabi ni Kibuloy, okay lang, pakulong na lang ako. Bakit? Pag na-presidente si Sara, lalaya naman ako eh. Makakatikim ako ulit dito ng paborito kong amoy ng shampoo. At yung paborito kong amoy na lotion, yung Palmolive at saka yung lotion na Jergens. Yun yung favorite kong amoy eh, yung Palmolive Pinka. At lotion na Jergens. Tangina. Tapos gagapangin ko, buksan ko yung butonis ni Amanda. Amuyin ko yung puki niya, kainin ko yung tahong. Diba mga kababayan? Tiis-tiis lang muna. Ilang beses naman akong gumagapang. Tiis-tiis, pakulong muna tayo. Pag na-presidente si Sara, lalaya naman ako. Big Soto nga, ilang taon na, kumakain pa rin eh. Diba? Ay, nako. Mga kababayan. Yan na nga. Takot na takot si Robin. Takot na takot si Robin kay General Torre. Nung nalaman na hawak ni General Torre ang video ng CCTV ng MMDA kung saan niya si Bato binaba, aba, biglang kambyo, umamin. Hindi daw niya tinakas. Binaba sa Makati. Loso mo, Robin. Tol, di ko tinakas tol. Kaso tol, kailangan kumanta tol. Alam ni Torre tol. Diba? Dapat nag-iisip itong mga to eh. Hindi nag-iisip, no? Hindi lang iniisip na itakas natin. Hindi naman tayo malalaman kung saan ko ibaba eh. Bakit? Hindi alam to nila. Tapos, siguro napagtanto-tanto after a day, ilang araw. Oo nga pala, tol. Yung general manager pala to ng MMDA, si Torre. May mga CCTV pala yung kalsada, tol. Wa na.